ng buhay na Diyos. Hallelujah. Salamat sa pagkakataon ng muling makatayo. Like, share, Tandaan po ba ang subscribe. lahat? Sino po ba yung may mga Biblia? Tayo po lahat ay makikinig at unawa ng mensahe ng Diyos. Amen. Wala pong matutulog. Hello. Amen. Wala pong matutulog. Kasi hindi nga yung panahon ng pagtulog. Panapakan natin ang Diyos at mga makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Roma 10 verse 8. Ganito ang sinasabing, malapit sa iyo ang mensahe, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ulitin ko po. Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito'y ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Amen. Hello. Ang sabi po niya rito, malapit sa bibig at malapit sa puso. Ang mga mensahe raw na ipinapangaral tungo sa pananampalataya. Sa akin po pagkakaunawa, sa pinaunawa sa akin ng banal na Espiritu mula sa Diyos, ang mga taong nangangaral at nagbibigay ng mensahe, nasa kanya raw na bibig at nasa kanyang puso ang mga mensaheng ito. Ngayon yung mga taong nakikinig, so ibig sabihin, pag narinig mo yung mensahe ng Diyos, malapit ka, amen po? Malapit ka, kasi kung nasa malayo ka, hindi mo siya madidinig. So kung narinig mo yung mensahe na nagmumula sa bibig ng nagsasalita, nagaling sa kanyang labi, nagaling sa kanyang puso, inilalapit niya sa iyo. Amen. Hello? Kung bakit ang pananampalatayang tinutukoy dito nagmumula sa pangangaral. Kaya kung may nangangaral at may nagsasalita na hindi ka interesado, hindi umaasal sa puso at isip mo yung mga mensahe ng Diyos, sa tingin mo nakakalapit pa sa iyo. Yung mga mensahe na nais iparating ng Diyos sa iyo para ikaw ay makapanampalataya. Narinig ko yung sinabi ng pastor, maraming Kristiyano, maraming salita na ang narinig. Malapit na sa kanyang puso at isip yung salita. Pero bakit hindi niya mapanindigan yung katotohanan? Ulitin ko po yung tanong. Maraming Kristiyano, nagkiklaim ng Kristiyano, maraming salita ang kanyang narinig. Matagal na siya nasa Panginoon. Pero bakit hindi niya mapanindigan ang salita ng Diyos? Ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sa mga tuwid, narinig mo lang. Pero hindi mo siya inilapit, hindi mo siya isinapoy, hindi mo siya naisip. Hindi mo pinanindigan yung pananampalataya na dapat. Noon pang narinig mo yung mensahe ng Diyos, sinimulan mo ng pananampalatayanan ng bawat salita na inibigkas na nanggagaling sa mensahe ng Diyos. Amen po ba? Amen. Huwag kayong malungkot. Ito yung pinasasabi ng Diyos. Lahat naman tayo nagsimula sa wala. Wala tayong alam sa mga mensahe, malayo sa ating puso't isip ang mensahe, wala tayong pangarap na makalapit tayo sa Diyos. Alam natin mayroong Diyos. Pero alam pa paano natin makikilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga mensahe na patuloy na ipinapangaral. Kaya tinuturo yun ay tungo sa pananampalataya. Hindi po sapat na narinig mo lang yung salita. Kung hindi mo naman siya sinampalatayanan at hindi mo siya gagawin, wala pong magagawa. Bakit ang tao pa ulit-ulit? Hindi siya makalaya. Paulit-ulit. Kasalitin mahina. Wala naman tao malakas eh. Pero ang Diyos lang ang malakas. Amen. Pero ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng lakas, paniwalaan mo.
Ha? Yung lakas na nagagaling sa Diyos ay darating sa iyo kung paniniwalaan mo na magiging malakas ka. At yung kalayaan na hinihiling bunga to, bunga ng iyong pananampalataya, ay magtatagumpay ka. Hindi po. Amen. Huwag tayo manatili sa... Sorry Huwag tayong manatili sa paniniwala na eto lang ako. Kasi kung ano yung pangarap mo ngayon na mababaw, hindi yan ang pangarap ng Diyos sa'yo. Amen. Kung siguro ako ng mga nakaraang panahon hindi ako nang hawak sa salita ng Diyos sa aking narinig, hindi ko siya ipinamuhay at hindi ko sa sinampalatayan. Hindi niyo ko nakilala. Kasi nagsisimula pa lang ako, inuusila ko ng maraming kaaway. Pero naniniwala ako ang Diyos na aking sinusundan, ang Diyos na aking tinitingnan. Hindi ako nakatingin sa kaliwat kanan at sa paligid. At hindi ko in-entertain yung mga pangit na salita na nagpapababang sa aking pagkatao. Bakit ako nasa roon? Hindi dahil sa aking kapatid, hindi sa aking kasama, hindi sa aking kaibigan. Bakit ako nasa Diyos? Dahil sa Diyos. Amen. Hindi madaling maging Kristiyano. Pero ang sabi niya, malapit sa inyong bibig, sa inyong puso, ang mga mensahe ng Diyos. Amen po? Amen. Ay, ang tinutukoy raw rito, ang sabi ng Diyos, doon sa mga nangangaral tungkol sa pananampalataya. Wala naman tayo taglay na lakas, wala tayong taglay na galing, wala tayong taglay na talino. Pero ang Diyos na nagtataglay sa iyo, mayroong kakayahan mo. Hindi po? Lahat ng bagay na nawala sa buhay mo nasa Diyos. Yung kalakasan, yung katatagan, yung mga positibong kaisipan, yung mga bagay na nagpapahina sa iyo. Kayang-kaya yung basagin ng Diyos. Hello? Kung inilalapit sa iyo ang mensahe sa pamamagitan ng nag-share, tanggapin mo. Amen. At aralin mong mabuti ang mensahe ng Diyos kung paano ka makakapanampalataya ayon sa perpektong sinasabi ng mensahe ng Diyos. Tama po ba? Amen. So, hindi lang basta ka nakinig lang, tapos uuwi ka na. Tapos yung normal mo, yun ay yung babalikan mo. Eh, pagbabago na ba? Susupirin mo yung sarili mo sa mga bagay na ayaw ng Diyos. Amen. Mahirap na laban yung kasi ang kakalabanin mo mismo yung sarili mo. Gusto ko ito pero ayaw ko ng Diyos. Kailangan mo siyang ayawan. Masaya ako dito pero ayaw dito ng Diyos. Kailangan mo siyang kalikusan. Kailangan mo magtagumpay. Habang ang salita ng Diyos ay malapit sa iyong puso, sa iyong isip, kasi ito'y dumating, ito'y tumaling, tumatak, at magamit ka ng Diyos. At ang pananampalataya mo ay umunlad. Sino yung nakinabang? Di ba ikaw din? Ano ba natin sa'yo? Wala kang makikinabang sa pagsisikap mo sa iyong pagpananampalataya, pagsunod sa Diyos, kundi ikaw mismo. Amen. Ikaw ang makikinabang. Ano yung mga benepisyo ng pananampalataya? Napakaraming benepisyo ang pananampalataya. Hindi na nagtatrabaho ka, mga benepisyo, limitado lang yung benepisyo sa trabaho. Sa gobyerno, sa kumpanya, limitado lang. Pero sa Diyos, walang limitation. Amen. Itong salita ng Diyos, ito yung benepisyo mo. Itong mensahe na inilalapit sa iyong bibig, sa iyong puso, sa pamamagitan ng mga nangangaral at nagpananampalataya na itinuturo dito. Ito yung benepisyo ng buhay. Amen. Napakarami nito. Ang nagbibenepisyo ng buhay, ikaw na nagtataglay mo. Amen po? Amen. Naunong kayo po ba? Amen. Pero baka
nga po natin si Lord sa kawawa natin ng mensahe. Nawas na narinig mo ang mensahe ng Diyos. Huwag kang magpatuloy sumunod. Amen. Kasi, yun ang trato ng Diyos sa buhay mo. Kung magpatigas-tigasan ka pa, naman mangyayari sa'yo. Hindi ka naman magtatanong pa. Bakit mapapahirapan yung sarili mo? Kung ang mensahe ng Diyos ay patungkol sa ikabubuti mo, gawin mo. Pero ang Diyos ay nagbimensahe ng mga bagay na wag mong gawin. Eh dito ka lumakad, huwag kang lumakad niya. Sa sobrang karunungan ng Diyos, marami na rin dumulong na tao. Pero taliwas sa karunungan ng Diyos sa kanilang karunungan. Kaya marami ng tao ay wala nang tiwala, wala nang kilala sa Diyos kasi hindi na nila kailangan ng Diyos. Dahil sila yung mga talentado, sila yung mga tanyag, mga sikat, marami silang mga bagay na tinatangkilik, malibag sa Diyos. Doon na tayo mga ordinaryong tao. Hindi man tayo manangya sa kabuhayan. Amen. Hindi tayo inuusig ng pamahalaan na ang natin yung walang umuusig sa atin, maliban sa ating mga konsensya kung tayo gumagawa ng kasalanan. Kaya mas mahirap na yung simpleng tao kayo. Kaya mong umiyak na nakikita ng marami kasi wala ka namang ipinagmamalaki sa buhay mo. Umiiyak ka na kailangan mo ang Diyos. Pero iba, pagkirap na hirap na kami. Iba lang dibdib. Pero ikaw, ordinary na tao. Matibay ang Diyos dyan. Kaya kaya-kaya mo umamin, ano ka ba? Sino ka ba? Pag ang Diyos, minsan ang Diyos ang narinig mo. Walang matigas na puso kaya hindi kayang surugin ang mensahe. Amen. Yun. Nakuha ko ba yung mensahe? Amen. Ganito tayo pinapalaki ng Diyos sa pananampalataya. Ganito niya tayo pinapalaki. Kasi hindi lang matanda na tayo, malaki na yung hindi lahat ng matanda ay malaki na yung pananampalataya. May mga matanda na bibi pa rin. Bakit? Hindi siya nagbubuong sagot eh. Siyempre sabihin, hindi pa niya kaya umatnat ng mga bulalo, kinakain niya ngayon mga sirila, gatas pa lang. Pero subukin mo na tumatag at tumayon ka sa loob. Hindi ka natatakot magsalita ng may kahubatan. Bakit? Wala kang bagay na ikinatatakutan maliban sa Diyos na ikaw ay lumabas at gumawa ng kasalanan. Yun yung paniniwala ng mga tao may malalim na pagkilala sa kaya ng Diyos. Amen po? Amen. Anong sabi po dito sa Deuteronomy 30 verse 11 to 14? Ang kaupusang ibinibigay ko sa inyo ngayon ay hindi naman napakahirap sundin at bunawain. Ulitin ko. Ang kaupusang binibigay ko sa inyo ngayon ay hindi naman napakahirap sundin at bunawain. So, ibig sabihin, simple lang. Wala ito sa langit, wala ito sa langit, kaya hindi na ninyo dapat itanong sino ang aakyat sa langit para sa atin upang kunin ang kautusan, upang marinig natin ito at maisagawa. Marinig, bago maisagawa, marinig muna may kautusan na maririnig, bago maisagawa, bago masunod. Amen po? Amen. Hello? Wala rin ito sa iba yung dagat. Kaya hindi ninyo dapat itanong sino ang tatuwid sa dagat para sa atin upang kunin ang kautusan, upang marinig natin ito at maisagawa. Wala sa langit, wala sa iba yung dagat. Narito sa iglesia ng Jesus Christ. Amen. Hello? Napakalapit ng kautusan sa inyo, sabi ng Biblia. Nasa inyong mga labi,
Amen. Amen? Yung pagtupad, yung pagganap, yung pagkalapit sa'yo, na hindi mo na kailangang hanapin kung sa sa'yo idinadala ang salita ng Diyos, kung sa sa'yo ipinagduldulan ang pagpapaglingkod ng Diyos, paano mo maunawaan ang mensahe, paano mo siya maintindihan, paano mo siya ipamuhay, paano mo siya sampalatayanan. Hindi mo siya kailangang hanapin. Tayo ba'y naghanap sa Diyos? Di ba hindi naman? Kung saan tayo hinanap ng Diyos para iparinig mula sa labi ng nagdadala ng mensahe, yung mga salitang kailangan kong marinig at maunawaan. Hindi po ba? Amen. Palakpakan natin si Lord. Ganun tayo binigyan ng importansya ng Diyos. Iniready na niya yung lahat ng iyan para hindi na tayo mahirapan. Pero bakit tayo nahihirapan? Ayaw natin sundan kung ano yung mensahe na mali yung may pinababatid kasi nagkakanya-kanya tayo ng desisyon palayo sa loob ng kalooban ng Diyos kahit tayo nakakaalam na hindi natin magawa. Bakit? Dinadaig tayo ng ating mga nasa. Amen? Ano ba yung nasa mo? Tinagawa ng mga Diyos really. Inaantok pa ako eh. May birthday ngayon eh. Marami. Na kung tutuusin, itong mga salitang ito ang nagbibigay ng malalim at malawak na benepisyo sa bawat taong nakikinig at nagsasabuhay ng mensaheng ito. Amen? Hindi mo na kailangan malayo kung saan. Nasa malayo ka ng lugar, dinadayo ka ng pastor. Wala namang humahayog, bukas ang television. May apostol rin eh. May mga lingkod ng Diyos na nagbiminsahe. Marami. So bakit ka sasabing ang layo-layo ng Diyos sa atin? Hindi naman pala inapakalapit nasa ating labi, nasa ating puso. Ang kailangan lang natin ay pagtupad. Upang maganap ang pananampalataya na ayon sa kalooban ng Diyos na mangyari pa, masunod, mangyari, at may pangarap ng Diyos sa iyo. Ang pangarap natin simple lang. Kapapanood ko sa TV yung magandang bahay, parang napakahirap daw, di ba? Sinasabi natin, pastor, hindi siya nag-approve. Nangarap lang siya maliit na bahay. Pero pinalagak na yung Diyos mula sa maliit. Amen. Kaya ipagpalit ang buhay, ang hanap buhay sa Diyos. Darating ang time na yun na magagawa din natin yun. Pag may conviction na sa ating puso, hindi mo na kailangan gawin yan. Maglingkod ka na lang kasi kaya ka mabuhay. Darating po yung time. Amen. Hangarin natin sa buhay natin yan. Magawa po natin. Kasi kung hindi natin kinahangarin, parang napakahirap mangyari. Kasi iba yung ating kinahangarin. Tama po ba? Ang kailangan lang walang gawin. Hindi kailangan maghanap kung saan-saan. Kasi kung sa'yo darating, ang kailangan mo lang gawin, tuparin ang lahat ng nakasaad. Amen. Sa kanyang mensahe upang maganap sa iyo ang perfectong kalooban ng Diyos. Pagtupad lang pala. Bakit hindi natin natupad? Minsan ang puso natin malinis, pero mas maralas nakababad sa marami. Aminin natin po. Minsan, ang puso natin malinis, pero mas madalas nakababad sa marami. Bakit? Kung saan tayo dinadala ng ating marunong kaisipan. Pilit mo naman linisin ang iyong puso kaisipan. Dalhin mo yung kaisipan mo sa malilinis na bagay. Hindi po. Amen. Tayo yung gumagawa ng karumihan, hindi Diyos. Bagamat tayo binibiktima na din sa tanas, kung hindi ka pa kayo binibiktima niyo, wala naman siyang magagawa. Amen. Tama po ba? Amen. Kasi nasa proteksyon na tayo ng Diyos. Hawak na tayo ng Diyos. Kung pwede, tulungan mo. Sino dito yung walang problema? Sa kabila ng pinagdadaanan mo sa buhay mo, maging matatag ka lang, matatapos din yan ang
Amen. Ako sinasabi ko, araw-araw ko, dinidig ko lang kaaway mo sa kabuhayan ng Diyos. Hindi niya ko kaya, hindi ko kasi naniniwala ako kay Diyos. Dapat malakas ko sa kalinig ko sa kapangyarihan. Doon sa mga bagay na nagpapahamang sa akin, sa aking boy, sa aking pamilya, nagpapamulo sa akin. Sinisikap ko sa kapulisan. Palagi akong pumayapa. Bakit? Yun ang benepisyo ko sa Diyos. Hindi ko ba? Amen. Yun ang nakuha mong benepisyo sa paniniwala mo na ang Diyos na bumabalot sa iyong buhay, nabibigay sa iyong protection, kapangyarihan, karagatan, katagumpayan, kapayapaan. Yun ang benepisyo na binendo kong mula sa Diyos. Yung mga problema, hindi na mawala yan. Yung mga paghahanap ng mga bagay ko, normal na yan. Pero huwag mong hayaan dahil sa mga problema, mga pagsubok, mawala ka sa pananampalataya, yung mga salita na narinig mo malapit na malapit sa iyo, mawala. Ay, logi ka kapatid. Huwag mong sayangin yung benepisyo na pinapangako ng Diyos. Amen? Amen. 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 Mabuti po ang Panginoon. Amen. Sa lahat ng oras. Kung hindi po natin nauunawaan ang buhay, magtanong tayo sa Diyos. Ako, maulirang ako sa Diyos. Pag may mga bagay ako hindi naiintindihan, tanong ako ng tanong sa Lord. Kasi wala naman ako magagawa kung ako yung sasagot sa mga tanong. Limitado lang yung kakayanan ko. Pero ang Diyos, kaya niya sagutin lahat ng katanungan mo. Hanapin mo yung kanyang salita, tuklasin mo yung kanyang salita, at sasabihin niya sa iyo ano ba yung kailangan mo. Ituturo niya sa iyo. Amen po? At ang sabi dito sa Matthew 4 verse Matthew 5 verse 14. At sabi po niya rito, kaya ang ilaw ng sanlibutan, ng isang lungsod ay nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tataso. Walang tao nagsingin ng ilaw at pagkatapos ay inilagay iyon sa ilalim ng patungan sa halip, inilagay niya iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Ito kwento. Hindi mo masasabi na ikaw kilala ka ng mga tao na sumasampalataya tulad sa mga magulang. Sa loob ng tahanan, ginawa kang ilaw ng Diyos, amen? Sa iyong pamilya, sa iyong sambahayan. Naunawaan mo ang mensahe ng Diyos. Ikaw bang may dala ng ilaw ang magsisimula ng bulok? Magsisimula ng dilim? Sa iyong tahanan? Di ba hindi? Unang-unang benepisyo ng iyong pamilya sa iyo. Kung ang kanyang ina ay manampalataya at ang sumampalataya ng malalim, nakumain ng malalim ng mensahe ng Diyos, ang unang-unang nagbebenepisyo yung kanyang buong pamilya. Amen? Kasi ang ating ng kanyang pagkapaniwala sa Diyos sa kanyang tahanan ay kapayapaan, kahinahunan, katatagan sa relasyon. Amen po ba? Amen. At hindi kayang bumagi ng isang magulang, isang pamilya na ikaw ay malalim sa iyo na ikaw yung gagawa ng dahilan para mabuwag yung lahi mo. Amen po ba? Amen. So sa ibig sabihin, yung salitang taglay mo nagbibigay ng liwanag sa buong sambahayan mo. Benepisyo po bang masasabi yun? Malaking benepisyo sa pamilya mo, hindi lang sa sarili mo. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa iyong tahanan ng dating ubod ng dilim. Di ba? Amen? Minsan, tayo mismo mga magulang, tayo mga nasa Panginoon, hindi natin nauunawaan. Dahil tayo nasa Lord, dahil tayo yung tama. Tayo may alam sa tayo yung tama. Ang bulay-bulay na mabuti ang mensahe ng Diyos. Kung yung pagkaunawa mo ba ay tama, kung ibig kalooban ng Diyos, o kagustuhan mo lang, dapat mananaig yung kalooban ng Diyos para sa pamilya mo, kahit gano'n ang paguluhan ng pamilya mo, katahanan mo, dahil nakitigan pa yata. Amen. Kasi naniniwala ka, ano man yung ginagawa kaguluhan ng Diyos sa paligid mo,
sa pamilya mo. Mayroong ilaw na tumatanglaw sa pamilya mo na patuloy magbibigay ng lagusan, makalabas sila sa madilim nilang buhay. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Yung pananampalatayang namulatan mo sa madilim mong buhay, sa madilim mong pamilya, yun ang magbibigay ng lagusan para makalabas sila sa magulong buhay, madilim na pamilya, madilim na relasyon. Ikaw, na may dala ng ilaw mula sa Diyos, ang magiging kanilang gabay sa tulong ng Diyos. Amen. Kaya wala tinawala ng pag-asa. Yung pamilya ko magulo yan, madilim ang buhay niya, masalimuot ang buhay ng pamilya. Huwag ka pong kabuhay doon. Kaya kadinala ng Diyos sa gawain ng Diyos. Kaya inalapit sa iyo puso ang salita ng Diyos. Kaya sinabi na panampalatayanan mo yung salita ng Diyos. Kasi dapat mong gamitin yan. Unang-una sa iyong sambayan. Hindi man sila magkakasundo, sila'y magugulo. Huwag kang sumali sa kanila. Patuloy mong ilog sa Diyos ang kanilang mga buhay. At manatili kang payapa sa harapan ng Diyos. Ang unang-unang benepisyo mo na wala ka sa kabalisahan, hindi po ba? Kasi pag ganun ang buhay, balisa ka. Balisa ang pamilya, balisa. Yung ulo ng tahanan, balisa. Pero dahil nasa Diyos ka, may benepisyo ka ng kapayapaan. Palapakan natin sila. Ikaw, ang gagamitin ng Diyos para makahanap ng lagusan ng pamilya mo, para sila makalabas dun sa sirkulasyon ng buhay na ayaw nila kung bakit sila nagugulo. Amen? Ganun po kabuti ang Diyos. Amen. Kaya kung tayo isisiya sa ating mabuti, bakit lang pinisaya ang sa ganitong bagay? Yun po nang malalim, sir, ano po ba ibig yung iparting sa akin? Bakit ito yung sinasabi? Hindi naman daw mahirap, sabi sa olang sabi nasa ko sa aklat ng Deuteronomy, hindi mahirap. Hindi mahirap sundin, hindi mahirap unawain. Ang mensahe ng Diyos, bakit ka nahihirapan? Kasi ayaw mong tuparin yung iyong nabasa, yung narinig, yung kaunawaan, ayaw mong tuparin, kaya ka nahihirapan. Ganyan po. Kung ayaw mong mahirapan, tumupad ka, bumanap ka. Para sa kanyang pagtakbo mo, paglakad mo sa Panginoon sa harapan ng Diyos sa buhay mo. Baka maraming kaguluhan. Protektado ka ng Diyos ng kapayapaan. Hello? Kaya walang lingkod ng Diyos, hindi ba sa niya kahit tayo hirapan sila sa buhay. Ay hindi mga kahirapan yung magpapalungkot sa kanila. Kundi yung pangako ng Diyos, natuparin mo yung sinabi niya, at magiging masaya. Amen. Ano po ba? Kaya kung nalulungkot kayo, kalimutan niyo yun. Ang sabi niya, tuparin niyo lang yun. Sinabi ng Diyos, ang pagtupad ng ang susi, ang solusyon. Para yung mga benepisyo ng Diyos sa iyo at hello? Ilaw? Bakit sinutukoy? Layo-layo naman sa benepisyo. Bakit may ilaw? Hindi po ba? Noong mga panahon na tayo nabubuhay pa, alam natin may Diyos. Pero hindi pa naman natin alam paano sumampalataya. Masaya ba buhay niyo? Masalimuot, di ba? Masalimuot, wala kang maisip na maganda, puro negatibo na iisip mo. Wala na akong pag-asa. Ganito na yung buhay ko, aming pamilya, ganito na, nasandak na kami sa ganito. Kasi hindi mo pa kailangan sa Diyos. Nung nakilala mo ang Diyos, at sinampalatayan mo yung kanyang mga salita, sabi ni Jesus kasi yan eh. Diba? Dito sa aklat ng Mateo nagsulat ng mga kwento ito si Mateo, nagsulat ng mga kwento. Kasi aklat ito si Mateo. Kung hindi niya ito nagsulat, hindi niya ito masasabi sa akin. Kaya sa kabutihan ng Diyos, narinig ko lang ng mensahe ito. At kung unawain natin, bakit ang tao may nabuhay sa dilim? Nabuhay sila sa dilim. Ako, nabuhay ako sa dilim yung panahon na hindi ko patutuloy sinasampalatayanan si Jesus. Kasi akala ko yung buhay ko nagkakala.
sila mabuhay. Yun na lang yung sa isip ko, yung makakain kami, mabuhay kami. Wala sa isip ko yung makasampalataya. Wala sa isip ko yung mayroon palang gawain na ganito. Napakabuti ng Diyos. Tama talaga na hindi mo na kailangan hanapunhan sa langit yung mensahe na Jesus. Hindi mo na kailangan tumawid sa iba yung data para makarating yung mensahe ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos kusang dinadala ng Diyos sa iyong tahanan. Amen. Sa iyong pamilya. Tama po ba? Minsan nga kami pa tayo. Ayaw-ayaw pa tayo. Pero kung natuklasan natin, ano simula pa lang na marinig mo yun, sinunod mo na agad. Isip ko pa sana nakakadama ka na lang mga benefisyong para sa Diyos. Pero matitigas ang puno natin, di ba? Amen. Buhay niyo po ba? Alam niyo po minsan, sorry bakit hindi umabsog ang minsan? Habang may nagsasalita ng salita ng Diyos, itirin kayo. Sabi ko sa bahay ng mga kapatid, pamahalan yan. Totoo po yun, i-check ko po. Kung bakit ang salita ay hindi umabsog ng malalim sa inyong puso kay iba, kasi bitin. Sorry kung magagalit kayo. Pero gusto ko kayo sabihin. Nasasayang yung inyong oras at panahon na pwede naman kating salbas. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Yung mga salita ng Diyos na inahayag sa harapan, hindi yan isang araw lang yung binasa, isang beses lang yan dinaan. Kita sinaliksik yan, hanggang sa magtugma-tugma. Maraming oras. Sinaliksik yan hanggang sila magtagpo-tagpo para mabuong isang aral. Kasi hindi nyo tinutukan. Sino yung tayo? Pinagsiliksik, may tinuruan. Amen po ba? Amen. Sinasabi ko, para tayo lahat ay lumango sa ating pananampalataya ay tinuturo ng Diyos. Kasi kung sa akin, okay lang. Kasi ako rin nakaaral ito, umabsorb na to sa akin. Pero sa nakinig na hindi umabsorb, wala na akong pananagutan doon. Amen po ba? Amen. Sorry talaga sa inyo. Kung sino man kayo. Ang sabi ng Isaiah 9 verse 2, nakakita ng isang malinging na liwanag, ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupain na balot ng dilim. Hello? Ano yung isis ni Lord sa mga salitang ito? Nakakita lang ng isang malinging na liwanag yung mga taong nakinig, tumanggap, sumampalataya sa mensahe ng Diyos. Kasi kung hindi mo naliligan at hindi mo yung pinaliwalaan, sa tingin mo naliwanagan mo yung kaisipan mo, nagkaroon ka ba ng pag-asa, nagkaroon ka ba ng kapayapaan, yung wala? Hello? Sumikat na dun sa mga tao na tumanggap ng mensahe, tumupad ng kanyang mga aral, tinanggap niya yung benepisyo mula sa Diyos, naliwanagan na yung kanyang buhay na dahil siya ay nasa kasalanan, tinango siya ng kanyang kapakinggan tungo sa kaayusan. Hello? Hindi mo kayang hanguin sa sarili mo riyan. Maliban tuparin mo yung mensahe ng Diyos na sinabi sa iyo, yun ang maglilipat sa iyo sa buhay na may kaayusan mula kung sa buhay na puno na kadiliman. Lahat ng nasa kasalanan, nasa dilim po yan. Hindi ko sinasabi ako ay nagkakasa, hindi ako nagkakasa. Pero pag ako nagkamali sa isip ko sa aking salita, agad kong hinihingi ng tawad sa Diyos. Amen. Kasi ayaw kong mabuhay mo. Hello? Amen po ba? Kung nasa liwanag ka na, wala nang marinig mo yung mensahe
salita na nagbubukas ng pag-asa, kapanatagan, yung mga kanyang mga pangako na nagbibigay ng, di ba? Sabi sa Jeremias 29, di ba? Ako lamang, sabi ng ako lamang, sabi ng Diyos, ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti mo. Hindi ikaw, hindi ang nanay mo, hindi yung mga plano mo, ang Diyos lang daw. Pero kung sa Diyos tayo magpasako, kaya tayong ilipat ng Diyos doon sa bagay. Magdadala sa atin sa mahinahon, mapayapa, masayang buhay. Amen. Ayaw natin yan. Ayaw na natin balikan yung mga bagay na pinagdaanan. Bakit maliwanag? Nakakita na ng isang malingking na liwanag. Ang manaunang nanitirahan sa bayan na balot ng dilim. Minsan nasa Panginoon tayo, pero nakakaranas pa rin tayo ng dilim. Amen. Bakit nararanasan mo madilim mong buhay, madilim mong paligid, madilim mong karanasan? Bakit nararanasan mo yan? Isa lang ang ibig sabihin. Hindi ka lumakad, hindi ka tumupad sa aral ng Diyos. Kasi kung tumupad ka, nilakaran mo yung aral ng Diyos, hindi mo naranasan yung madilim mong pamumuhay. Bakit? May liwanag na umaakit sa iyo. Hello? Eh, po ba? Nakunahan po ba? Yung salita ng Panginoong Jesucristo na ibinabahagi sa iyo at sa atin, yung na nag-aakay sa atin patungo sa kaliwanag na pamumuhay, inaalis tayo doon sa magulong buhay. Eh, po ba? Amen. Kung nakita mo yan, huwag mo nang iwalayan. Sundan mo na. Hindi pa tulog-tulog ka pa kapatid eh. Hindi naman masamang matulog. Pero kung sa pagtulog mo nakalimutan mo yung ilaw na susubaybayan mo, kaya hindi, sa wala nang sinusundan mo. Bakit? Nagtulog-tulogan ka kasi. Kung nanatili kang dila, sinusundan mo yung mga bagay na magdadala sa iyo sa kaligtasan, di sana nandun ka na nakarating. O nawag nasa kalagitnaan ka pala, eh po ba? Makamlay kayo? Nalulungkot kayo? Palakpakan natin si Lord. Amen. Ako kung ako hindi ko sinundan yung mga aral na ito, malamang lubog na ako mga kapatid. Hindi nyo na ako nakilala, hindi nyo na narinig yung tinig. Hindi na kayo nagkita-kita. Kung hindi ko sinundan yung mensahe ng Diyos, malamang. Pero pinakawakan ko yung salita ng Diyos. Ikaw ay nakakita na ng malingking kaliwanag. Tuklasin mo kung saan yung patungo. At aalisin ka sa madilim na buhay mo. Yung po yun. May pagkakataon pang bawat isa na sumunod sa liwanag na inaalok ng Diyos. Amen. Pag hindi mo yan masusunod, mawawala yan. Mahirapan ka hanapin nasa ng daan. Kasi maglalakya. Amen. Pag naglakya, di mo alam kung nasa yung nakalakayan. Naalala ko nga ng mga panahon na sige may nag-church pa. Sabi mo, Mama Mary, bakit nga ano? Bakit ko ka mag-aalala yung bilangguan na kinasasandakan ng mga tao eh? Si Jesus yung may hawak ng susi. Naalala niya pa yun? Yung bilangguan na kinasasandakan ng mga tao, bilangguan ha? Si Jesus raw yung may hawak ng susi. Nakabilanggo ka ba sa anong bata? Nasa madilim ka bang lugar? Hindi ka ba makalaya? Si Jesus lang daw yung susi para makita mo yung liwanag. Eh kung si Jesus yung susi, huwag ka na mag-iba ng tingin. At may lumukurang-kurang ka, diretso lang yung tingin. Ito yung susundan kong liwanag mo ito. Doon ako dadalhin sa buhay na inasa. Palapakan natin ito. Amen? Amen pa lang. Amen ba? At ang sabi sa Matthew 4, last verse ko ito, kapatid.
Sana hindi kayo nagagalit sa akin. Matthew 4 verse 16. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Pinulit sa lumang tipan patungo sa bagong tipan. Sa lumang tipan pala nandun na si Jesus, nag-aalok na ng liwanag. Hanggang dumating ang bagong tipan, nag-aalok pa rin si Jesus ng liwanag. Nasa iyo yung kung tatanggapin ng liwanag. Kung hindi, magpatuloy tayo sa kanyang kalagayan. Wala tayong makakaliwanag mula sa Diyos. Paulit-ulit na lang yung ating karanasan. Para mahirap pa tayo makalaya, hindi tayo makatakas. Amen. Minsan mga prayer ko sa pamilya natin, natay may pamilya, di ba? Minsan prayer ko, yung mga anak ko, tulungan nilang makatakas. Tulungan ng Diyos sa makatakas. So, kaya natin, di tayo makatakas. Alam mo yung pinasasaglasan mo, yung mga isa sa usundin mo yung liwanag na inaalok lang ito. Tsaka kalagyan mo natin. Ang sabi niya, ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng malingning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Yung mga nasa kadiliman pala. Hello? Ay nasa lilim ng kamatayan. Bakit? Bakit kaya? Bakit sinasabi dito ng Panginoon na ang mga tao raw na nakatira sa lilim ng kamatayan, yung mga nasa dilim, di ba? Kaya ano ba na mabuhay ka na hindi mo in-entertain yung mensahe ni Lord sa'yo, hindi mo pinalagaan. Napakalinaw, oh. Ang nakatira daw, nakakita na ng maningil, ang mga nakatira daw sa lilim ng kamatayan, nung pumasok si Jesus sa kanilang mga buhay, nakakita sila na, di ba? Sumikat sa kanila ang liwanag. Alampakan natin si Lord. Kung kapagtanggap mo sa Diyos, sa pag-ulang mo sa kanyang mga salita, dapat sinikatan ka na ng liwanag. Nakalaya ka na sana sa lilim ng kamatayan. Tama po ba? O tayo magputuloy sa madilim na buhay. Amen. Kasi sa madilim na buhay, kamatayan pala ang nag-iitay. Pero kung makatakas ka riyan, diba? Sisikap sa iyo ang malingning na liwanag mula sa Diyos. Amen? Amen. Naunawaan niyo po ba? Amen. Dalaan mo kung nakalaan na lahat ang sumamba ay naunawaan ang sinabi ng Diyos. Tayo po muna tayo tumayo sa Panginoon.